Wala umanong indikasyon na magre-resign sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa gitna ito na nagpapatuloy pong paglilitis sa kasong impeachment laban sa kanya. At ayon kay House Speaker o Deputy Speaker Paulo Ortega, kalmado lamang umano ang pangalawang Pangulo at mataas din ang kumpiyansa ng defense team na kaya nilang sagutin ang mga alegasyon laban sa kaniyang kliyente. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, duda ang prosecution panel na magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte para umano makatakbo sa presidential elections sa 2028. Ako, opinion ko lang, tingin ko hindi siya magre-resign. Yan ang sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa gitna ng mga ugong-ugong na magbibitiw si Vice President Sara Duterte. Mas mabutian niya na harapin na lang ng Vice Presidente ang impeachment trial laban sa kanya at sagutin ang matagal ng mga aligasyon na ipinupukol sa kanya. Parang relax, medyo okay naman yung pwesto niya. I mean, may hinaharap siya na impeachment trial, pero nasa abroad naman, nakakapasya-pasyal, nakakatrabaho rin siya paminsan-minsan. So, parang chill nga eh. So, parang okay lang. Idiniin naman ni Prosecution Impeachment Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na espekulasyon pa lang ang ulat na pagbibitiw ni VP Sara. Pero dapat anya na ituloy ang impeachment trial lalo't patapos na ang prosecution sa pagpresenta ng mga testigo at ebidensya sa Article 4 o grave threat. So hindi pwedeng takasan ng accountability at lahat ng mga penalties under the Constitution by just simply resigning. Wala namang nakikita na anumang indikasyon na magre-resign ang Vice Presidente. Patunay ang patuloy na pagharap ng defense panel sa impeachment trial para idepensa si VP Sara. Nananatili rin ang mataas na kumpiyansa ng defense team na kayang sagutin ng respondent ang mga aligasyon laban sa kanya. My only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Right. Could you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya. Can you recall, just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was a really long time ago. Handa naman ang depensa na mag-adjust ng schedule at sumunod sa impeachment court ukol sa pagbabago ng oras ng paglilitis. Wala naman kaming nakikita na mas maganda o hindi. Siyempre, in a way, nasanay tayo sa ganitong schedule and sa defense team, wala naman kaming problema kahit one to sawa tayo para lang matapos yung kailangan nating tapusin. Kasi nga, both sides, parati ko sinasabi, would not want this to go on any further and to have any unnecessary delays. But definitely, we'll have to adjust at least to the time. And siyempre kami, may mga preparations din kaming ginagawa prior to the hearing itself or prior to trial. So kahit yun adjust namin yung mga timetable din namin. Nauunawaan din ng kampo ng Vice Presidente ang iba pang trabaho ng mga senador na tumatayong judge sa impeachment trial. Kasi syempre naintindihan naman natin na ang Senado po may ibang trabaho pa po yan maliban sa impeachment. Budget season is coming up at syempre may mga legislative work din sila na kailangan gawin. So hindi naman po tayo umaangal kung ano pong iutos ng impeachment court as far as schedule is concerned, susunod lang po talaga tayo. Alex, bago pa nga umugong ang issue ng resignation, ay uminit na ang issue ng conviction scenario kay VP Sara bagaman. Patuloy pa o ongoing pa ang paglilitis sa kanya, Alex? Okay, sige. Mamaya hingi tayo ng update mula kay Mar Gabriel. Mamaya, dyan po sa Senado. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos.